Mga minamahal, tayo po muna ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila at papagpahal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panalangin po ng aming pong minamahal at ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Adalmida, ang hulong pagpunta po sa aming kapanahunan. Mahal na Panginoon, kami po Diyos ay dumudulog sa tulo ng biyaya. Humingi kami o Diyos ng kapatawaran sa aming kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang pagkakasala o Diyos. Patawaran po ang bawat sa amin at sa bahaging ito Diyos ng pagkikinig ng banal salta. Mahal na Panginoon, langsan mo po Diyos ang iyong banal salta, maging abang lingkod sapagkat saga ng aking wala po akong magagawa o Diyos, ay lamang ko umaasa. Mahal na Panginoon, buksan mo o Diyos mga pangunawa ng bawat isa, at mahal na Panginoon, samahan mo ako ng iyong dakilang pag-ibig at ng iyong dakilang kapangyarihan, at amin sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, mga pag-anlangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po'y makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago pong lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, kalwalhatian, kadakilaan, ay paalamang po sa ating pong dakilang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nagpapaabot din po ako dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Adalmida, ang propeta po sa huling kapanahunan, at hindi po natin makalimutan ang mga tura't aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun po sa kanang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, maging sa lahat ng mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, maging sa ating mga minamahal mga bisita, mga baguhan, welcome po kayo sa banal na gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! Mga minamahal, tayo po muna ay pumalakpak ng isang malakas na palakpak para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat po magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating pong topic sa hapong ito ay fruitfulness. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, mga minamahal, pagiging mabunga. Yan po ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, na sa panahong ito na tayo po'y kinakailangan mabungang Kristiyano. Isa po ito sa hinahanap ng ating pong dakilang Diyos. Ang ibig sabihin, mga mahal, ng fruitfulness, it is not a suggestion, but it is God's command. Ito po ay hindi po isang mungkahi, kundi ito po ay isang utos ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat ito po ay utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan po atin po itong isasagawa. Amen. Hindi lamang po yung may mga katungkulan sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos, mga ngaral, mga awit, mga manunugtog. Tayo pong lahat ng mga minamahal ay kinakailangan magsasagawa ng utos na ito, mga minamahal, na pagiging mabunga sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Saan po tayo magiging mabunga? Sa lahat ng mga mabuting gawa na ating pong ginagawa sa ating pong dakilang Diyos. Katulad, mga mahal, ng pagdadala ng kaluluwa sa gawain upang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na hindi lamang tayo, mga mahal, ang magkaroon ng kaligtasan, bagkos marami pang mga tao na tayo pong gagamitin ng ating pong dakilang Diyos upang tayo po, mga mahal, ay maging kasangkapan na sila man po ay makakilala at maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maging sa lahat ng ating pong mga mabubuti mga isinasagawa ng mga tungkulin po natin, kinakailangan masumpungan tayo ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y magiging mabunga. Amen. At pagkatapos, mga mahal, na tayo po'y magiging mabungang Kristiyano, kinakailangan maunawaan po natin. Ano ba ang pagkatawag ng Diyos sa bawat sa atin, kung bakit ipinag-utos niya na kinakailangan tayo po'y maging mabungang Kristiyano. Basahin po natin, mga mahal, ang unang 2 talata. Kaya pakibasa po. Dito po sa Juan 15, talata 16, ganito po ang pagkasulat. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayo inihalal.
upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang iyong bunga, upang ang anuman iyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay sa inyo. Dito po sa Isaias 43, talatay 7, ganito rin po ang pagkasulat. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yao'y aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yao'y aking inanyuan, oo, yaon aking ginawa. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala. Sabi dito, mga namahal, ako'y hindi niyo hinilang, ngunit kayo hinilang ko, at kayo'y inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Amen. Mga minamahal, kung tatanungin po natin ang ating sarili, paano ba tayo naging karapat-dapat upang piliin ang ating pong dakilang Diyos? Marahil ang iba iniisip na sila dahil sa kanyang mabubuting gawa, dahil siya'y mabait, dahil siya'y matulungin. Mga minamahal, tayo po ay pinili ng ating pong dakilang Diyos. Hinilang tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo daw, mga minamahal, magbigay kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, before the foundation of the world, I have chosen you. Bago pa nilang ang sanlibutan ito, tayo po ay pinili na ng ating pong dakilang Diyos. Isipin po natin, mga namahal, na yung mga ninuno po natin, yung ating mga lula, mga lulo, ating mga magulang, mga namahal. Hindi pa sila magkakilala. Ngunit sabi dito, tayo po ay pinili na ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi dahil sa tayo mabait, dahil tayo'y matulungin sa ating kapwa, kundi, mga mahal, ang Diyos po ang nakakaalam na tayo po ay pinili niya. Bakit? Sabi dito, upang tayo daw po'y magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Alam ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ang bawat sa atin, kaya tayo tinawag ng ating pong dakilang Diyos upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Parang mahina yung palakpak niyo, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, tayo daw po'y magbigay ng kaluwalhatian. Kagaya ng mga nagpapatuto kanina, mga minamahal. Kapag binanggit nila, mga minamahal, sa patuto, dati, sila po ay nandoon sa makasanlibutang buhay. Ngunit makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nilayuan niya yung mga kaibigan niya sanlibutan. Hindi na sila nakipag-inuman ng alak sapagkat binago na sila ng ating pong dakilang Diyos. Ano po, mga minamahal? Iilan lamang, marahil 2 lamang o 3 lamang yung pumapalakpak. Mga minamahal, yung nagpapatotoo, siya po'y nagbibigay ng pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo po'y maging kabahagi sa pagluluwalhati sapagkat tinawag tayo ng ating pong dakilang Diyos upang magbigay kaluwalhatian. Kapag nakapuntos, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil binago siya ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan malakas yung palakpak natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala po iba tayong pinapalakpakan dito, hindi po tao, kundi ang ating pong dakilang Diyos. Amen. Maalala ko mga isang kwento. Alam po, mga minamahal, mayroon pong isang Kristiyano, ito po yung Indian. Mainit sa man na Panginoon. Talagang kapag nakakapunto sa mga patotoo, sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, pumapalakpak ng malakas. Alam po mga yung kanyang pastor, kinausap siya. Kapag mayroon po siyang bisita, nang sabi niya, kapag doon sa kanila malamig, papakahalaga ng kumot. Sabi ng pastor, bibigyan kita ng kumot. Huwag kang sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, huwag kang papalakpak. Sapagkat maistorbo yung aking bisita. Habang nag-uusap, mga minamahal, yung pastor at kanyang bisita, so mga minamahal, pag nakakapuntos na, talagang pag nababanggit ng bisita na napakabuti ng Diyos, pinagaling siya na sa kanyang karamdaman, naghimala ang ating pong dakilang Diyos, yung Indian, mga minamahal, talagang pinipigil na pigil siya sapagkat iniisip niya yung ibibigay ng pastor sa kanya ng kumot.
Ngunit habang matagal na yung usapan ng pastor at kanyang bisita, talagang hindi na mapigilan ng Kristiyano mainit na ito. Ano pong sabi niya, mga mahal? Nung makapuntos, mga mahal, yung pagkukwento ng bisita doon sa pastor, sabi nung Indian, mga mahal, sabi niya, may kumot o walang kumot, hallelujah, praise the Lord! Mga mahal, ganyan pala ang nais ng ating pong dakilang Diyos. Kapag may nagpapatotoo, mga mahal, nakapuntos ang ating pong dakilang Diyos na siya po'y pinagaling, kinakailangan malakas yung palakpak natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isa pala yung mga mahal sa sangkap upang tayo po'y maging mabungang Kristiyano, tayo po'y magbibigay kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam po mga mahal, mayroon pong tinatawag na panganib sa hindi pagiging mabunga. Danger of not being fruitful. Kapag hindi tayo mabungang Kristiyano, mayroon palang tinatawag na panganib. Basahin po natin mga mahal. Ito po isang taninhaga na kinakailangan ating pong unawain na ito po'y may malaking mensahe o kung ating maunawaan mga mahal sa ating paglago bilang isang Kristiyano upang tayo po'y maging mabungang Kristiyano. Kaya pakibasa po dito po sa Lucas Kapitulo 13, talat ng 6 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinhagang ito, isang tao na may puno na igos nagtanim sa kanyang ubasan, na siya'y pumarunong mahanap ng bunga na iyaon at walang masumpungan. At sinabi niya na nag-aalaga sa ubasan, narito, 3 taon na akong pumarito na ako'y umahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo. At bakit nagpapasikip sa lupa? At sa pagsagot niya at sinabi niya, Panginoon, pabayaan mo muna ang taong ito hanggang sa aking mahukay sa palibot at malagyan ng pataba. At pagkatapos na nagbunga na mabuti, datapwat kundi siya ay puputulin mo. Amen. God bless you po, mga kapatid. Mga mahal, ito po panganig sa hindi pagiging mabungang Kristiyano. Katulad ng igos, mga mahal, mayroon po siyang tao na siya po ay may isang puno ng igos sa kanyang lupain. Ito'y inaalagaan ng kanyang katiwala. At siya po'y pabalik-balik doon na naghahanap ng bunga. Ang sabi dito mga mahal, sabi doon siya nag-aalaga, doon sa katiwala niya mga mahal, putulin na lamang yung igos sapagkat wala po, hindi po namumunga. Ngunit po anong pong sabi ng katiwala, yung nag-aalaga mga mahal, hayaan muna sa loob ng 1 taon na kung hindi magbunga, ito po ipuputulin kung magbunga mabuti. Mga manamalang ibig sabihin nito sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong dakilang Diyos, siya po mga mahal, ang tumawag sa bawat isa po sa atin. Dahil sa panalangin ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sila po ang tinawag upang sila po ay tinawag bilang pastor, alagaan po ang kanyang mga tupa. Tayo po'y tupa mga mahal. Inaalagaan po tayo ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangalan ng salita ng ating pong dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanilang walang sawang pananalangin mga mahal, pag-aayuno, kung kaya tayo mga nandito na natili, lumalago sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya kung unawain po natin ang talinhagang ito mga mahal, na sabi ng may-ari ng puno ng igos, sabi dito mga mahal, alisin na lamang, putulin na lamang yung puno sapagkat nakakasikip. Ang ibig sabihin mga mahal, ang ating pong dakilang Diyos, humahanap po siya ng bunga sa bawat isa po sa atin. Na kinakailangan masumpungan tayo ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y namumunga sa ating pong paglilingkod, sa ating mabubuting gawa, sa pagsunod natin sa lahat ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Mamumunga tayo mga mahal na tayo po'y magdadala ng kaluluwa sa harapan ng ating pong dakilang Diyos sapagkat sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, iyan pong ating pong ipipresent sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Hindi po yung mga natanggap mo ng mga pagkapala dito, kundi yung hanapin ng ating pong dakilang Diyos kung ano yung naging bunga ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Sabi dito, kapag hindi tayo namunga, mga naman, sabi dito, puputulin na lamang katulad ng puno ng igos. Ngunit mga mahal, sabi ng nag-aalaga ng puno, hayaan muna. Sabi, nakiusap muna doon sa may-ari ng puno ng igos na hayaan muna sa loob ng 100 taon sapagkat lalagyan muna niya ng pataba. Ibig sabihin mga kung magbunga, mabuti. Kung hindi, ito po'y papayagan na niyang putulin. Mga mahal, kung mapapansin po natin, minsan dumarating sa atin yung tawag ng panghihina na ating pananampalataya. Ang iba mga naman tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit mga nagtataka sila kung bakit nakakapanumbalik pa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mga mahal, nandiyan po ang propita ng ating pong dakilang Diyos. Ang ating mahal na pastor na walang sawang dumadalangin na tayo po mag-alagaan sa panalangin upang tayo po'y huwag mawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y nakakapanumbalik mga mahal, hindi dahil sa ating panalangin, kundi dahil sa panalangin ng mga tao ng Diyos na ginamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kanang pangangalaga na huwag tayong bitawan mga mahal sa kamay ng ating pong dakilang Diyos, nandito tayo nanatili sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit mga mahal, habang tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hinahanap ng Diyos ang bunga ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Na kung hindi mamumunga, mga mahal, sabi dito, puputulin na lamang, pahintulutan na ng tagapag-alaga na putulin na lamang, mga mahal. Kaya mga mahal, ito po ang panganib kapag hindi tayo nagiging mabungang Kristiyano. Amen. Kaya ang tanong mga paano tayo magiging mabungang Kristiyano? Kinakailangan daw mga mahal na tayo laging mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan daw ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kaya hindi pakibasa po. Dito po sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, talata 9. Darabot kung kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, darabot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Sa Gawa, Kabanata 4, talata 31, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dagong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos sila lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord! Ating pong palakpakan muna ang ating pong dakilang Diyos. Yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Sabi dito mga mahal, tayo laging mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga mahal sa ating pong nabasa, kung ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, ang sino mang walang Espiritu ng Kristo ay hindi sa Kanya. Amen. Nasabi dito na silang lahat, mga naman ng kapuspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Dito sa Magawa, Kapitulo 4, 31. Habang sila nagkakatipon, mga mahal, bumaba sa kanila yung banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung nangapuspos ng banal na Espiritu. Ganun din po mga minamahal. Para tayo maging mabungang Kristiyano, may sagawa natin na maayos ang pagsunod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May sagawa natin maayos ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan pala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon nasa ating mga puso, mga mahal. Tayo po'y lagi mga puspos ng banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga pag kumikilos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan magsumikap ng bawat isa po mga mahal na madaman niya ang presensya ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Sapagkat kapag nandito ka sa banal na gawain, may problema ka, at hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, uuwi ka, taglay mo pa rin ang problema. Kung ikaw malungkot, taglay mo pa rin ang kalungkutan.
Ngun kapag maamdaman mo ng pasensya ng ating pong dakilang Diyos, yung kalungkutan mo, mga mahal, papalitan niya ng kagalakan ng ating pong dakilang Diyos. Yung problema mo, pag uwi mo, lulutasin na yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat mga nagsusumikap kang madama ang pasensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sa atin mga mahal, na nandito na sa gawain ng ating pong dakilang Diyos, minsan ang iba nakakaanas ng mga bagay na ito, yung tinatawag na paglilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasama yan pala mga mahal, upang tayo maging mabungang Kristiyano. Lilinisin tayo ng ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin mga mahal dito po sa Juan Kapitulo 15, talatang 2. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 15, ang talatay 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Sabi dito mga mahal, yung sanga daw mga mahal na hindi nagbubunga, inaalis. Ngunit yung sanga na nagbubunga ay nililinis upang lalong magbunga. Amen. Yan pala layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit may mga Kristiyano, dumating yung mga pagsubok sa kanilang buhay, sa kabila na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, minsan mga mahal, sila po'y pinag-uusig ng kanilang mamal sa buhay, ng kanilang kaibigan. Ang iba mga nawala ng trabaho sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Dahil marahil hindi nakakadalo na 3 beses sa loob ng 1 linggo. Pinapahintulutan ng ating pong pinakamamahal na wala naman trabaho. So, nung mawala ng trabaho, siya po'y nakakadalo ng 3 beses. Ibig sabihin mga mahal, ito pala ay paglilinis ng ating pong dakilang Diyos. Yung mga pagsubok na dumating sa atin, yung po mga mahal, ay kasama sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong layunin? Sabi dito, upang lalo daw tayong magbunga. Amen. Kung tayo namumunga ng mga minamahal, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon upang lalo tayong mapakinabang, lalo tayong magbunga sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, nakakalungkot na bagay. Minsan may gawain tayo. Minsan walang mga baguhan dyan. Kontento na ba tayo mga namahal na tayo lamang ang maligtas? Paano yung ating mga mahal sa buhay? Kinakailangan mga namahal, yung mga patotoo, yung mga himala na ginawa ng ating pong dakilang Diyos, ating po yung ipagsabi sa kanila. Amen. Marahil mga iba na ihiya, na ipatotoo yung mga himala na ginawa sa kanilang buhay ng ating pong dakilang Diyos. Alam po, may isang kwento ako. Mayroon po mga mahal, ito po ay may mapupulot pa tayong aral dito. Mayroon pong isang balon na ito po ay napakadilim. At doon sa balon na yun, maraming mga palaka doon. Marami pong mga matatandang palaka na, mga bata pa lamang. Mayroon pong isang palaka doon na patpatin. Ang ginagawa niya mga mahal, tuwing umaga, talon siya ng talon. At sa kanyang katatalon mga mahal, isang araw, nagulat na lamang siya mga mahal. Bagamat sinasabihan siya ng mga kapwa niya palaka na sabi niya, "Oy, patpating palaka, huwag ka nang magsumikap na makalabas sa balon na ito. Kung kami nga tumanda na dito, hindi ka makalabas." Subalit yung patpating palaka mga mahal, siya po'y talon ng talon. At sa kanyang katatalon mga mahal, isang araw nakalabas siya sa balon at nakita niya yung kagandahan ng kapaligiran. So mga mahal, makikita po natin, bakit nakalabas yung patpating palaka na yun? Mayroon po siyang isang katangian. Ano po yung katangian niya mga mahal? Wala po siyang pandinig. Sa kabila na siya po'y talagang sinasabihan ng mga kapwa niya palaka na hindi ka na makakalabas dito. Ngunit mga mahal, lagi siyang tumatalon, isang araw nakalabas siya. Paano natin mga mahal, ito mabibigyan diin na upang tayo maging mabungang Kristiyano, magamit po natin ang katangian ito. Mga mahal, ikaw mahiyaan sa pagpapatotoo. Mahal, ikaw pinagwiwikaan ng iyong mga mahal sa buhay na wala, sasabihin sa'yo, wala ka sa katotohanan. Ngunit mga mahal,
Gamitin po natin katangian na ito ng patpating palakaan na ito. Magbingi-bingihan po tayo mga mahal doon sa mga taong nagsasabi na wala tayo sa katotohanan. Tuloy-tuloy lamang tayo mga mahal. Ibahagi ang salita ng ating pong dakilang Diyos. Kung hindi tayo pakinggan mga mahal, marami pa mga tao na nag-aantay. Isang araw mga mahal, makikita mo, ikaw ay magdadala ng baguhan, magiging bunga mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po mga mahal. Mayroon pa akong isang kwento pa mga mahal, yung kung nakita nyo nagtitinda ng sampagita dyan sa mga kalsada, mayroon sila mga naman tinatawag ng mindset. Naka-mindset sa kanyang isipan mga mahal, yung nagtitinda ng sampagita, na kapag dumating na 100 na yung kanilang naalok na tao, doon sila makakabinta. Ano po mga mahal? Yung mga nagtitinda ng sampagita, wala pong sawa yan, kahit hindi ka bibili, aalokin ka. Pag sabing ayaw mo, lipat naman sa kabila, naka-mindset sa kanila mga mahal, na pagdating na 100 na katao, makakabinta na sila. So ganun mga kinakailangan maging mindset pala natin mga mahal, na hindi lamang yung mga taong ayaw makinig sa atin, lipat tayo doon mga mahal, sapagkat habang maraming mga tao ang ating pong binabahagi ng salita ng Diyos, dating din mga mahal ang panahon, mayroon pong pinili ang ating pong dakilang Diyos na sila po'y makikinig sa ating mga patotoo, maniniwala at madadala sasama sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga mahal, yung ating pagiging mabungang Kristiyano, ano po ang benepisyo nito mga mahal? Basahin po natin dito mga mahal sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 20. Kaya pakibasa po. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ang versikulo po 20, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Mga mahal, ito pala mga ang benepisyo kapag ikaw naging mabungang Kristiyano, nagdadala ka ng kaluluwa sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga mahal, isang kaluluwa ang madala mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magtatakip daw ito ng maraming kasalanan. Amen. Ibig sabihin ko, kahit na nagkukulang ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, minsan nagagawa mo yung mga kahinaan mo dahil mga ikaw nagdadala ng kaluluwa sa ating pong pinakamamahal pang nagiging mabunga kang Kristiyano sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, matatakpan pala yung mga kasalanan mo. Bakit? Sapagkat yung isang kaluluwa madala mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, milyon-milyong mga anghel ang nagkakatuwaan dahil sa isang kaluluwa na inailapit mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga mahal, yung mga panalangin mo, tutugunin ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po mandadako po sa huling talata, dito po sa Juan, Kapitulo 15, talatang 7. Dito po sa Juan 15, talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Kung kayo magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman iyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, sabi sa talata itong atin nabasa, kung kayo magsipanatili sa akin, hindi lamang tayo manatili sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging yung bunga daw po natin manatili. Sabi dito, at ang salita ng ating pong pinakamamahal na manatili sa atin, ay hingin ninyo ang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Pagkatapos natin magawa, mga mahal, na tayo po'y maging mabungang Kristiyano, na pagsunod natin sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos, yung pagsasagawa ng ating mga tungkulin, na ito po'y sinasagawa po natin, na may katapatan sa pagsunod natin sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos, yung pagdadala natin ng bunga, na mga kaluluwa na ilapit natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong pangako ng ating pong dakilang Diyos? Hingin ninyo ano mang inyong ibigin at gagawin sa inyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos magawa na maging mabungang Kristiyano, ano mang hingin mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi ka pahihindian ng ating pong dakilang Diyos, ipagkakalob sa iyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po tumayo mga mahal. Awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga baguhan, habang tayo po'y umaawit, kayo po'y pumunta sa unahan.
tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Mahal kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais ng Diyos na kayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadap sa'yo? Problema ba ito? Pag-uusig ng mundo? Hallelujah, hallelujah. Sa'yo'y Praise ikaw, Diyos. Hallelujah. Upang hindi magpatulog. Ang tawag ba niya na wala na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa ang mabuti? Mahal ang ito po natin ating pong dakilang. Pasalamatan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadap sa'yo? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay pahayag sa mata. Hallelujah, hallelujah. Praise Diyos. Hallelujah. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyakan. Ikaw ay
hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, upang kayo po'y makatiyak na inyong pong kaligtasan at magmana kayo ng buhay na walang hanggan, may 4 na reglamento po ang kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Sabi sa banal na kasulatan na kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan lumapit siya at maniwalang may Diyos na siya po ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Ang pananampalataya, ito po ay paniniwala at pagtitiwala sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao bumaba dito, walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At ang pangalawa, ito po ay tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Ang makadiyos na pagsisisi, ito po mga mahal, ay totally na pagtalikod sa makasalan ng buhay at hindi mo na babalikan. Pagkatapos ng pagsisihan, yung mga nagawang mga pagkakasala, hindi mo na yun babalikan. Yan po ang makadiyos na pagsisisi. At ang pangatlo, ito po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus, na sabi dito sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad na inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo, mga mahal, ito po ay hindi po paglipat sa ibang sikta o anumang relihiyon, mga mahal, kundi ito po ay ating pong sinasagawa na ating pong pinagpapatuloy yung turo ng ating pong mahal na Panginoon na kung paano isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na nakalipas, yan po ay ating pong isasagawa. Ang pang-apat po, mga mahal, ito po ang Diyos na po ang magkasagawa niya ng bautismo ng Espiritu Santo. Kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagpatuloy kayo dumalo ng dumalo, dating din sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang gagawin niyo po sa mga sandaling ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. Taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sundin niyo po ang panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Diyos, ako po ay labis na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Diyos, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Mahal na Panginoong Diyos, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso na maumi sa kasalanan. Gawin mo pa akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpahal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Wildes Almeida, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon, patawain mo po ang bawat isa sa kanila, iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, sampunang kalamamahal sa buhay, isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo naman po ay dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa mga baguhan narito, sa Diyos ay walang imposible. Hindi po maiksi ang kamay naman ng Panginoon na hindi niya maiabot yung pangangailangan niyo. At hindi malayo ang kanyang pandinig na hindi niya papakinggan ng iyong mahinaing. Paging sa mga kapatiran narito, mga namahal, patid po natin na ating Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, kami dumudul sa tulong biyan, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang na makailan na pagbigyan ng patawad po. Dalangin po namin ng Diyos ang patuloy na pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagkapala, mahabang buhay sa aming minamahal. At ginagalang na Pastor Evangelista Wildes Almeida, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gawad nila kapatiran,
sa buong daigdig, may problema, malapan ng patid po namin, Lord Diyos, hallelujah, na kaya mong pagalingin na namang karamdaman katulad ng cancer, leukemia, tuberculosis, diabetes, mga karamdaman, tinanggihan ng mga doktor, mga hospital, ng mga medisina, malapan ng patid po namin, Lord Diyos, mga sandali ito, malapan ng hallelujah, kami umaasa sa katugon ng panalangin. Mga minamahal, ipatong natin yung ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, yung kaliwang kamay sa panig na may karamdaman, maging sa mga webcast viewers, bigyan sa pagkakataon makapaglingkod siya, malapag ipatong ang kamay malas doon sa television o sa web, o sa kanila po mga cellular phone, wala pa noon. Patid po namin, Lord Diyos, hallelujah, walang imposible siya. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang di mo yung karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, hallelujah, cast out, cast out, cast out, cast out, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamala, Panginoon. At tanda po ng ating pasalamat, tayo lumundag na 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin, hindi natin nagagawa ng overnight. Sumigaw tayo mga gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo pinadako minamahal ko sa mga announcement through our beloved brother, Babi Asterios, praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak, papurit, pagsamba ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. Amen. Thank you, dearest Jesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo naman po ay darako po sa parte po ng banal na gawain kung saan tayo po'y minsan na panggagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbibigay naman po ng ating special offering. At para rin po sa kaalaman, ating mga beloved baguhan, gayon din po sa ating mga bisita, ngayon lamang din po nakaatin sa ating pinagpalang banal na gawain dito po sa Dako ng Marilao. Ang lahat po ng inyong ipagkakaloob, inyong ibibigay sa ating special offering, ito po ay direktang magagamit at mapupunta sa lahat po ng ating mga isinasagawang improvement pa ng ating bahay-sambahan, mga construction po ng ating karagdagang pasilidad dito sa ating bahay-sambahan sa Dako po ng Marilao. At upang ipanalangin din po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel upang ipanalangin po basbasan ang ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, ating pinat, Babi. Mahal tayo manalangin sa ating dakila Diyos. O nakila Diyos sa mabanala ang pinakamalapang Jesus, Diyos Barat, sa pagkagalit sa garas kabagan, sa pangungunat na lagi namin minamahal at ginagalang Evangelis sa Ministar namin, nakila Diyos, narito malapanon yung mga anak, magkakalob ng aming special offering malapanon. Ano ba ang hibabahagi malapanon yung mga anak, pagpalaan mo ito Diyos, ibalik mo sa garang pagpapala na wala sili na kalalagyan, mag-isa yung mga anak malapanon sa kanilang pangako, bawat si pledges malapanon, ano ba kanilang pinangako sa iyo nakila Diyos na amang, ipagkalob mo malapanon sa iyo mga anak ipomagamit sa iyong manalang gawain wala po yun. Pagpalaan mo kami nakila Diyos, ito samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus might be glorified.
Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Thank you, dear Jesus, at God bless you po sa ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang dakilang Diyos na buhay po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen! At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo naman po ay darako sa ating mga announcement. Unahin lamang po muna natin yung ating schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Muli po tayo nagbibigay ng pinakamataas na papurit pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain sa 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon, araw po ng linggo, ang ating Sunday General Service. Kaninang alas 10 po ng umaga tayo ay nagsimula at matatapos ng alas 4 or minsan maabot tayo ng 4:30 ng hapon. Amen. Ang ating naman pong midweek service, ito naman ay araw ng Miyerkules. Tayo naman po ay nagsisimula ng alas 12 ng tanghali at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. At para po sa ating overnight prayer meeting, ito naman po ay ginaganap tuwing Biyernes, araw po ng Biyernes. Nagsisimula po tayo ng alas 10 ng gabi at matatapos naman po tayo araw na po ng Sabado, alas 4 ng madaling araw. At para naman po sa ating mga beloved kababayan na ngayon lamang din po nakatunghay ng ating pinagpalang banal na gawain, kayo po'y malugod naming inaanyayahan na dumalo. Tayo po'y magsama-samang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga araw po na nabanggit. Kayo po ay tumungo, magpunta sa ating bahay-sambahan. Ang ating address po tayo ay matatagpuan sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach, ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. At sa mundo naman po ng radyo, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay at araw-araw po tayo napapahinggan mula Lunes hanggang Sabado po yan. Ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papakinggan sa estasyon ng radyo, DZME, 1530 kHz, AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating naman pong pinagpalang TV program kung saan tayo po patuloy umi-air at napapanood sa PTV Channel 4 every Saturday, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Ang ating po mga pinagpalang social media accounts, ang ating Facebook page, ang ating Facebook account at YouTube channel. Katulad po ngayon, tayo napapanood live webcast sa ating Facebook at YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak, papurit, pagsamba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, birthday greetings lamang po. Tayo po ay nagpapaabot ng birthday greetings. Amen. Nagmumula rin po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Almeda, sa ating mga sumusunod na kapatid, beloved Brother Paulo Pacheco, amen. Ating beloved Sister Ella May Ignacio, at sa ating beloved Sister Chasney Olesco, amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at kayo din po sa lahat po ng ating mga beloved brethren na daraos po ng kanilang mga kaarawan ngayon at sa mga susunod po na araw, ang pagbati po ng maligayang kaarawan, amen, sa bawat isa. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pong Bible study, wag din po natin kalimutan, ito naman po ay sa araw ng Martes, alas 3 ng hapon at matatapos ng alas 6 ng gabi. Ang ating address ay matatagpuan sa 88 Donesa Street, Kanumay West, near Alpha Mart, Pinagbayanan, Valenzuela City. Again, sa araw po ng Tuesday, ng Martes, alas 3 po ng hapon at matatapos ng alas 6 ng gabi. Amen. At muli po ang mga ilang paalala sa ating mga beloved brethren na kasama po natin, sumasamba sa ating banal na gawain dito sa dako po ng Marilao at kayo din po sa nagbabalak pumunta. Unang-una po nating pinananawagan yung kalinisan po. Every time na yung mga pinagkainan po natin, yung ating mga basura, pinag-inuman, iuwi na lamang po natin yan. Pinagbilin po sa atin yan para makabawas din po tayo sa kinakaharap na problema ng basura ng ating barangay. Malaking tulong po kung magkakanya-kanya na lamang po tayo ng pag-uwi ng ating mga pinagkainan para makabawas din po dun sa volume ng ating basura ng ating banal na gawain. Amen. At tuwing
Monday lang po kasi yung pick up ng basura. So imagine mo, iipon po yung buong isang linggo bago pa po ma-pick up. O, may pagkakataon na hindi po napipick upan tayo. Kaya po ating pinananawagan sa bawat isa na iuwi na lamang po natin yung mga maliliit po nating basura. Amen? Thank you, dearest Jesus. At ngayon din po yung parking po natin. Sa ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali na ipasok po natin yung ating mga sasakyan dito sa loob. Wala po tayong nasa labas. Umabot po ng 75 na sasakyan. Bukod pa po yung mga bilang po ng mga motor. Kaya po purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. First come, first serve po. Wala pong reservation pagdating po sa parking. At wag po tayong mamili. Yun po yung binibilin sa atin. Wag mamili ng mga pagpaparkingan. Bigyan po natin ng halaga yung mga binibigay na instructions po sa atin ng ating mga beloved marshal. Huwag na po tayo makipagtalo po sa kanila. Nabigyan po sila ng mainam na instruction ng ating mga nangunguna po dito sa ating outreach po kung paano nila aayusin sa mabilis at maayos na paraan na makalabas po yung mga sasakyan po. So pakisundan na lamang po yung mga instructions na binibigay rin po sa kanila. Amen? Thank you, dearest Jesus. Paglabas po natin mamaya, dahan-dahan na lamang din po yung pagpapatakbo ng mga sasakyan hanggang makauwi po tayo. At pag-ingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At may general cleaning din po tayo para sa ating mga beloved brothers, youth and combined youth and single choir, beloved finest choir. Maiwan po muna at may general cleaning din po tayo. Amen? At kung wala na rin pong mga karagdagang announcement, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edwin upang ipanalangin po ang ating pagsamantalang pagtatapos, pag-iwahiwalay. Amen. Thank you to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Bobby. Tayo po dadako na sa ating panalangin sa pagtatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Opo na kilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Almeida, yung banal na propeta. Narito po kami sa mga oras na ito, mahal Panginoon, papaabot na aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa matagumpay mong gawain. Sa araw na ito, aming Sunday service, mahal Panginoon, salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi mula sa pag-awitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, maging sa pag-awitan ng mga beloved choir, sa pagbibigay, maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, aming napakinggan, mahal Panginoon, nagbigay aral sa bawat sa amin, mahal Panginoon, maraming salamat po, mahal Panginoon, at higit sa lahat, mahal Panginoon, aming pinapaabot, aming tao sa pusong pasasalamat, sa matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na ibinuhos mo sa aming kaligtaan, maraming salamat po sa espiritual na pagpapalang ito, mahal Panginoon. At patuloy naming sinasamot, dinadalangin sa iyo ang patuloy na sinasagawang karagdagang pasilidad na iyong baysambahan dito sa dako ng Marilao Outreach, mahal Panginoon. Patuloy mo pagpalain, patuloy mo i-provide ang lahat ng pangangailangan, maging sa lahat na gumagawa nito, ikaw po mag-ingat at magpala sa bawat isa, mahal Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito, ikaw po mag-ingat sa bawat sa amin, iligtas mo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa mga sakuna at disgrasya, maging sa aming pagtawid sa mga lansangan, mahal Panginoon. Iligtas mo kami sa mga masasakyan, mahal Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.